Mga mag-aaral, ano nga bang ibig sabihin ng matalinong pagdidesisyon, trade-off at yung tinatawag na opportunity cost? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Mga mag-aaral, bilang isang tao, dapat matalino tayo sa ating mga pagdidesisyon. Dapat merong tinatawag na matalinong pagdidesisyon sa lahat ng bagay. Ano nga bang ibig sabihin ng matalinong pagdidesisyon? Pag sinasabing matalino, ibig sabihin wais ka sa iyong mga pagdidesisyon. Okay? Lalong-lalo na sa pagbili ng mga bagay. Noong mga nakaraang tagpo, tinalakay natin na dapat ikaw ay marunong mag-control, mag-manage sa iyong sarili, o marunong mong pamahalaan iyong sarili para malabanan ang scarcity. At ito ngang matalinong pagdidesisyon ang isa sa mga halimbawa na dapat mong gawin. Okay? So ngayon, halimbawa, ikaw ay bibili ng produkto. Ipagpalagay natin na kailangan mo ng sapatos para magamit mo sa paaralan. Ngayon, ikaw ay pumunta sa isang lugar na merong nagtitinda ng sapatos. Ngayon, pagdating mo doon, meron kang nakitang dalawang sapatos. Halimbawa, original na Nike at yung sa kabila naman ay Adidas, pero second-hand lang. Or ipagpalagay natin na mas mura ang presyo pero maganda naman ang kalidad. Ngayon, sa pagharap mo doon sa dalawang sapatos is hindi ka pa bumili. Pinag-iisipan mo pa lang, tinignan mo pa lang yung dalawang sapatos. Diyan papasok ang matalinong pagdidesisyon. Dapat piliin mo yung tinatawag na sapatos na hindi masyadong mahal, angkop lang o hindi sobra sa yung budget, pero may kalidad or quality. Ngayon, doon sa senaryo na pinagpipilian mo pa lang, kaharap mo pa lang yung dalawang bagay o dalawang sapatos, doon na nangyayari yung tinatawag na trade-off. Pag sinasabing trade-off, mamimili ka pa lang sa dalawang bagay. Ngayon, napagdesisyonan mo na ang bibilhin mo is yung pangalawa, yung ikalawang sapatos na hindi mahal, mura lang pero may kalidad. At yun ang inuwi mo sa bahay, yun yung binili mo. At yung naiwan na isang sapatos sa kabilang banda, yung Nike na mahal, yun yung tinatawag na opportunity cost. Ang tanong ngayon, anong ibig sabihin ng opportunity cost? Pag sinasabing opportunity cost, ito yung lahat ng bagay na hindi mo pinili, lahat ng bagay na iniwan mo para makuha yung isang bagay. Isa pang halimbawa, itong dalawang relo na ito. Halimbawa, ito ay nasa pamilihan. Nakita ko itong dalawang relo na ito. Pinagpipilian ko pa lang. Ang nangyari doon ay trade-off. Ito halimbawa ay tag 1,000. Ito naman halimbawa 1,500. So dito papasok yung tinatawag na matalinong pagdidesisyon. So ito, trade-off, hindi ko pa binili. Pinag-isipan ko pa. Ngayon, kung matalinong pagdidesisyon ang pag-usapan, ito ang pipiliin ko, tag 1,000. Sapagkat ang gamit nito ay the same lang naman sa gamit nito. Ang pakinabang nito ay the same lang sa pakinabang nito. Ang presyo nito, 1,000, ito, 1,500. Ang bibilhin ko, ito, tag 1,000. Ngayon, ito nang binili ko, iniwi ko na sa bahay, ang naiwan, ito yung tinatawag na opportunity cost. Ito yung hindi ko binili, ito yung hindi ko kinuha at ito yung aking iniwan. Okay? Ngayon, ang tanong, bakit hindi pwede na bibilhin kong dalawang ito? Okay? Bakit hindi pwede na yung sapatos kanina, hindi ko pwedeng bilhin yung dalawa? Bakit merong opportunity cost? Bakit merong maiiwan? Ano kaya ang sagot? Tama ka, ang sagot ay scarcity ang dahilan. Merong nangyayaring opportunity cost, merong nangyayari na pang-iiwan, merong nangyayari na hindi mo bibilhin yung isa sapagkat merong scarcity. Kulang ating pera. Halimbawa, balik tayo sa relo. Ang binili ko lang ay ito. Ito lang yung inuwi ko, ito yung iniwan ko. Hindi pwede na bibilhin ko itong dalawa sapagkat ang presyo nito ay 1,000, ang presyo naman nito ay 1,500. Kung bibilhin kong dalawang ito, total is 2,500 at ang pera ko lang ay 1,000. So, di ba? Merong scarcity doon. Kulang ako sa pera sapagkat ang pera ko ay 1,000 lang at ang presyo ng dalawang ito ay 2,500. Kaya isa lang ang dapat kong bilhin, itong relo na ito. At ito ay yung opportunity cost. Hindi ko binili at ito yung iniwan ko para mabili ang bagay na ito. Kaya dyan papasok yung tinatawag na matalinong pagdidesisyon. Balik tayo dito sa relo, dapat ito yung bilhin mo sapagkat pareho lang naman ito ng gamit. Kaya ikaw bilang isang mag-aaral, no, kung meron kang experience na trade-off, no, pipili ka sa dalawang bagay, piliin mo yung may pakinabang talaga at careful ka sa pagpili sapagkat kung hindi ka marunong sa pagpili ay merong malaking epekto ito sa iyo. Kaya nga dapat matalino tayo sa ating mga pagdidesisyon.